Okay, may bundag na itong tanan again. Welcome sa atong Saturday prayer meeting. And sa dili pa ta mo take-off sa atong prayer meeting, maminaw tag binsahe. Another message from the book of Psalm, ika 157. And we are now in Psalm 101. Let's all stand, please. Mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, we thank you and we praise you, Lord God, for giving us strength today. And thank you for all the challenges that you have given to each and everyone. And you allowed us still to be in your church. I pray that you will bless us with wisdom, allowing us, Lord God, to understand your message and help us, Lord, to apply it in our lives as we serve you, dear Lord. We need your guidance. We need your protection. And we need you, O God, to help us to do what you wanted us to do in our life. Please use me once again. Empower me, dear Lord, this morning. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Integrity in the House. Part number 1. Integrity. Unsa ka importante ang integrity? Unsa siya ka importante? When it comes to relationship, when it comes to business, when it comes to church, unsa ka importante ang integridad? Pag mauna na'y maguba, mawala na ang trust. Pag mauna na'y maguba, wa na. Lugi ng negosyo. Kaya wa na may musalig nimo. So, ato ni katunon mga igsoon, integrity in the house, it could be your house, it could be the house of God, it could be your business, bisag asa, ma-apply ni nato mga igsoon. Now, Psalm 101 is David's pledge to live with integrity and to rule with righteousness. It shows his desire to honor God by rejecting evil, choosing faithful companions, and keeping his heart pure before the Lord. Importante kayo na kinsay gikuyugan nimo. Natoy na dunggan ako mga igsoon nga mukuyog ka sa 5 ka palahubog, ikaw ang mahimong ikaunom. Mukuyog ka sa kanang 5 ka sugarol, amo abot panahon nga ikaw ang ikaunom nga sugarol. Matakdan ka ba? Ang dili ra gyud makatakod kanang mukuyog kag 5 ka gwapo, di gyud ka matakdan. Mo kinay itsura ra gyud. Tingali manindot-nindot imong postura, no? Pero kaning attitude mga igsoon, makatakod. Mukuyog ka og mga negosyante, madugay man negosyante sa ka. Pero mukuyog ka og mga trabahante, mahadlok jud ka magnegosyo. Kay kampante naman mga igsoon ang mga tao. And again, time is limited. Our time is really, really limited. Do pareha tag time tanan, makita na to, different ang production sa mga tao. So magdepende na kung unsa imong kuan, asa nimo gi-spend ang imong time. So, daghan mga tao na maligya ra gyud sila sa ilang oras. Muna gitawag og active income. Pero na mga tao nga gi-invest nila ilang time. Muna gitawag og passive income. So, asa may makapaalsa sa panginabuhi ana? Passive income. Nindot lang paminaw ng active. Pero ang active man good, no work, no pay. Waka nilihok, wala income. Ang passive, nilihok ra kag kadali, pwede na siya mopadayon ang imuhang income. Muna yung nakanindot sa passive. Pero dako kay pangutana mga kaigsoon ning atong kinabuhi, nganong naaman ta sa active? Nganong kasagaran mga tao naaman sa active? Diba? So, dako kayo og kanang reason nga kaning atong kinabuhi ba usay ipaandir nato sa kanang stable na bitaw.
nga ang ato rang bantayan nga nakasunod ta sa rules and regulation aning kumpanyaha, sunod na ta, di ta ma-football, magbinut-an ta, ingon na, magreklamo ta, di lang ta magsaba. Basta makasweldo lang ta, ingon na. Pero kaning gitawag og integrity mga kaigsunan, mas gamit ni siya sa business. Mas gamit ni siya kung ikaw ang deciding factor. Mas gamit ni siya sa individual na itong panginabuhi. Kaysa nagtago ra ka sa desisyon sa mga tao. Kay di man kayo na nimo magamit. Mao na kung gusto nimo nga ma-exercise ang imong integrity, decide. No? Kitang mga amahan, kinahanglan kamauta mo decide. Nya dili na to gub-on ang atong integridad kanang unsay gisulti nato nya dili na to buhaton. Bisan ka ng bata imong ingnon, bulalan karon nya wag ibunal na itabo. Na, iniguli ha. Bunal ta ha. O na judgment na gud to. Pero pag uli, wa may bunal na hitabo. O guba integrity nimo sa imong gisulti. So ginagmay lang na mga igsoon pero kung makanunay na siya, maguba ang imuhang words. Wa na mo tuo nimo. So kaning Psalm 101, tudluan ta ani mga kaigsunan how to keep our integrity. Number 1, commitment to sing of mercy and judgment. Commitment. Kaning word na commitment mga igsoon, this is very important. Mo ni ang series nato ron sa atong kanang devotional commitment. So kaning commitment magsugod gyud ni diha sa Ginoo. So ang imong kinabuhi dapat mag-aawit, magahimaya sa kanindot sa Ginoo. Wa nay lain pang mulabaw sa mercy nga gikan sa Dios. Wala nay mulabaw pa mga igsoon sa kanindot sa judgment. Nga dili gyud ka kareklamo bisan pag kitay mabunalan, di gyud ta kareklamo kay ingon sa Ginoo, Lord ngano man. Kay ang judgment sa Ginoo is right. Ang judgment sa Ginoo walay sayop. A godly life begins with praise. Diha nagsugod. If you want to live a godly life, magsugod sa paghimaya sa Ginoo. Atong i-honor ang Ginoo mga kaigsunan because ang iyang mercy and justice in our worship sa pag-adlaw-adlaw nato nga panginabuhi mao nay pinaka-epektibo. Kanang atong pagkuan sa iyahang mercy, kanang sa iyahang mga paghukom sa atong kinabuhi, mga igsoon, kung kana, diha ta nakatuto kanindot sa mercy sa Ginoo. Sa kapila na ta na pakyas o napandol sa atong kinabuhi, pero ang Ginoo kanunay gasapnay na to. So kung nakatuto ka diha ba, ang gratefulness nimo sa Ginoo, ang paghimaya nimo sa Ginoo, na diha kuha ka og strength. Di ka mahunong Mulig-on ang imong commitment sa Ginoo, whatever ang imong gibuhian sa Ginoo mga kaigsunan, imo gyud ang buhaton. Kani literal nga awit o kinabuhi nga nag-awit. No? Our life is also singing. Our character is also singing. Usahay murag rock music atong kinabuhi kay murata og kanang lain kayo ato ang tuno. No, say mayabag pud ta pud. So murag yun ni gakanta ta pirmi. Kay usay di ka masabtan nayabag magka. Di ba? So sama sa pagkanta mga igsoon kung mayabag na di na maayo ni na nindot paminahon. Di bitaw na ay malay tunogod na siya nota ba na inota igon so dili na siya nindot paminahon mauna nga nadadaot na ang imong music ang kinabuhi pag mayunta na yabag na naunsa naman na pasabot ana wa na dili na in tune. So para dili mayabag ang kinabuhi nato sa atong pag-awit sa atong kinabuhi dapat in tune ka sa Ginoo. Kay maunay basihanan sa atong katarong, the righteousness of God. Mauna ang atong awiton ug awitan pangaigsoon ang Ginoo ug atong awiton ang mercy
and judgment of God nga pirting ninduta gyud. Now, sa gingon sa Bible, the judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold. Pagkanindot mga kaigsunan nga, awit man na. Ato man ang giawit. So atong ikinabuhi, nindot kaayo ang tuno sa atong kinabuhi. Psalm 101 verse 1. Tanawag sa gingon sa Bible, I will sing of mercy and judgment. Unto thee, O Lord, will I sing. Ang atong pag-awit adto sa Ginoo, it means ang atong kinabuhi in tune ngadto sa Ginoo, atong gi-inline sa kabubuton sa Ginoo, nindot kayo paminawon. Ang makayabag nato kana masuko na ta, malain atong batasan, lain na ato ni istoryahan. Di ba makayabag po na sa uban? Yeah, how to defeat that kind of attitude? Ang fine-tuning is humility, understanding heart, long-suffering, gentleness, meekness, goodness. Mao na siya mga fine-tuning. Nga ang usa ka tawo nga nayabag na ang iyahang sinultian, nayabag na ang iyang batasan, nayabag na ang iyahang pangunahuna, makuha na nimo, ma-fine-tune na nimo. Pero banggaon sad nimo mga kaigsunan og yabag sad nga utok, tulilik mong duha. Perting paitas kinabuhi. So, dapat ang atong kinabuhi, mga igsoon, dunay commitment to sing. Commitment to show God's mercy and judgment through our life. Nga murag atong gipaawit ang atong kinabuhi, mga kaigsunan. Number 2, walking in a perfect way. Lisod kayo perfect, pero kung ang atong buhaton where Jesus put His feet, adto na to ibutang atong tiil. So atong buhaton nga mulakaw ta diin ang Ginoo naglakaw. Sama sa gingon si Ginoo, where I am, there ye may be also. Gusto niya nga naata kung asa siya. So gi-promise na sa Ginoo didto sa iya gingharian, mga kaigsunan, I believe diri ningon ang Ginoo, I will be with you always. Even unto the end of the earth. Kuyugan ta sa Ginoo, giyahan ta sa Ginoo sa atong mga lakaw. Integrity starts at home. A wise and blameless walk is shown first in private, then in public. Kung unsay naanda nimo sa inyong balay, inigawas nimo, madagyo na nimo. Kung palasukol ka sa inyong balay, inigabot sa gawas, palasukol juga. Kung palaaway ka sa inyong balay, ay gawas, ay kung inang friendly ka. Madagyo na nimo No, panalitan ang mga anak, tubag-tubagon kayo sila sa ilang ginikanan, tanaway, nagabot sa gawas. Wala na sila respetuhan. Are you following this? Even mga asawa, kusog mo tubag sa ilang mga bana, igabot sa gawas, ila sa nagsika-sikaan ilang bana. Dili sila karespeto. Nga naman, nagsugod sa balay ang tanan. Naadiha ang training ground nato, naadiha ang molding para sa atong mga anak. Diha nato sila gimold. Mao na nga naagyoy pagtudlo sa pulong sa Ginoo gyud. Kaya naadiha ang molding process ug ato silang i-mold diha sa pulong sa Ginoo so that they could also walk with God. Only sa dihang ang Ginoo na atong gipakiglakawan, mahimong perfect ang atong mga lakang. Kaya kung wala ang Ginoo, mga igsoon, tibuag sa ang lakaw sa mga Kristohanon. In verse number 2, sa Gingo's Bible, verse number 2, I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. Asa nagsugod? Balay. Kung ma-perfect nimo ang imong mga tulumanon sa imong balay, kay kaning atong attitude magod, nagsugod na sa paghipos nimo sa imong higdaanan. Dili gani ka maghipos sa imong higdaanan, ingon pa to ang mga successful people
Di gyud pwede madato kanang di kay kamao mo pilo sa iyang habol. Di kamao mo hipos sa iyang bed nga gihigdaan. Dili kamao mo hipos sa iyang mga hinubo. Lima ka, duha ra guna ka medyas, magbuwag pa. Kakapoy ra ana mga igsoon nga iniglaba, asa na magparis ani? Nganong magbuwag man jud na? Di ba? Kaya naghubo. Labay dito sa audio. Labay dito. Ano di man na nimo, bisag bugkuso na lang nimo. At least makatabang ka kung dili ikaw ang tiglaba. Di ba? Imong iana nimo ang medyas, imong pilon niya, imong ilukot. Kaya di man gud pwede ang medyas usara. Pag usara na mga kaigsunan, trapo na, trapo. Wag yung medyas usara, oy. Himo usaan. No, kanang magkuan kag lubi. Mo na pinakanindot pugan og kanang tuno. Oh, nya ikon babinignit brown no. Ay di na siya mailhan. Pwede ninduta. O imong pakuanan og kanang tsaa. Oh. Wag kuan dili na magamit sa insakto nga paggamit kay ang medyas dapat duha. So imong that's practice mga igsoon. Ang karakter nato nagsugod sa balay. Kamao ka mukaon maggamit kag plato pero di ka kamao manghipos, di ka kamao maghugas. Training na sa batasan. Kamao ka maghugaw-hugaw, di ka kamao manlimpyo. Kamao ka mukatag, di ka kamao manghipos. Pwede na maguna i-train samtang bata pa. Si Luis, pag iyang bungkagon na iyang mga toy, iya ginang hipuson. Naman na siya murag toolbox niya, mga tools nga mga duwaan ba. Iyang bungka, katag kayo, katag. Pagkahuman, dili na siya. Iya na. Ikaw man, ibutang niya ilawom sa bed. Na-amaze ko eh. Iya iuli. Hinaot pa nga, dili na siya, igabot nagdako na, kapoy na kuan eh. Unya, makakitag map, magsigig map. Diri, magsigig siya map diri. Mahintag dili pulaan. Matrain na sila mga igsoon. So, kung dili na magsugod sa balay ang ilang pagka matarong, saan mo na sila pagkatarong dito sa gawas. So, to walk in a perfect way, magsugod yun na sa panimalay. Before na maadto sa public. Nakuha na to. So, klaro kayong gi-instruct sa Bible, nagsugod sa balay. Number 3, rejecting wickedness. Para makip nimo imong integrity, likay ang pagkadautan. Guarding our eyes and hearts keeps us from being trapped by sin. We must reject evil influences. Asa man nato makuha ning evil influences? Mga wrong kinds of friends. Movies. No, social media. Grabe na kayo kanang Roblox na. Gibawal na diri, dakpo na diri sa Philippines. Kay ikuan ang mga bata kanang tudluan sila ba nga unsaon pagpatay, unsaon paghikog, unsaon pag bati kayo nga kuan, bati kayo nga influence. Unya kanang mga TikTok diha nga challenge ba? Daghan na kay nga daot ana mga igsoon. So mag-careful ta ato mga anak, bantayan na to kinsa may ga-influence na nila. And by the way, if you are not going to influence your children, somebody will. Somebody will. Kay kung ma-miss na nimo sa pagtudlo nila, lisod na kayo na sila i-guide, basta dako-dako na. Pero, at least napa na chance mga kaigsunan, basta naapa sa imong roof, ikaw gyud dapat mo influence anak nila. Never stop teaching and training your children how to reject wickedness in their life. Psalm 101, verse number 3. Unsay giingos Bible?
I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. This is a decision. So una nga phrase diha, daghan kayo nga tan-aw nimo in private kasagaran. Unsa may giset nimo sa imong mata. No, kay mo pilit ra ba na sa imong una-una, unya ma-practice dayon nimo, unya mahimo na nimong habit. Di ba? Mo na imuhang practice. Then, dili nakakabantay nga ang kanang mga tao nga kanang mga sutil, mao man ni sila mga tao nga nag-turn aside, mahimo kang apilan na nila. Pero sa gingon ni David diri, I hate the work of them that turn aside. Sa church ni backslider man ni. So tanawa ang imong kinabuhi, kinsa may duol sa imong kasing-kasing sa church. Katong mga tao nga naningkamot og pangalagad o katong mga tao nga wa diri. Ya tingali sa imong kasing-kasing, I want to reach them. Reach them nga nagkuyog naman hinuon mo. Klaro man kayo nga ang simbahan, ang atong kuan diri, ang timonel nato naagyod diha sa pulpito. Ang nag-lead sa direction naa sa pulpit, mga igsoon. So whatever messages and challenges nga ihatag sa Ginoo diri sa pulpito, maunay kanang kuan, maunay direction nga gilid sa Ginoo kung asa padung ning simbahan na. So ang pangutana, diha ba imong direction? O ang imong direction lain-lain lang, bisag asa. Kanig simbahan, pamilya ta tanan. Usa ta ka pamilya. Ako'y nahog ninyong amahan. So, kung dili ka katuman dito sa inyuhan, neither you can obey here. Susiha, nagsunod ba ka? So, pag dili ka kasunod sa imong authority, daghan na kayong na-damage sa imong kinabuhi. Usa na diha ang respect. Bisa na lang out of respect ni sunod. Di ka sunod. Nya simple na kayong gisugo sa Ginoo, free yourself. You need to seek for freedom. Ato maning trabaho mga igsoon to free ourselves. Ato ning trabaho nga ilibre nato atong kinabuhi para sa pagpangalagad sa Ginoo. Kita mo'y mo decide ana. Mao nagisigihan tagbadlong diri, ayaw lagi na pamaligya og oras, ayaw lagi ng active income. Gisigi gyud tagbadlong. Bisan ang kanang Facebook, daghan na kayo madunggan nimo mga kaigsunan nga kana nga klase nga income, mura jud ka nagikuan. Gisuppress ka ba? Gipriso ka? Pero wala man gihapon, no? Maora man gihapon gipangita sa mga Kristohanon. Maora ginagipangayo si Ginoo. I want you to give your life to me. Your reasonable service is to present your body. Present your life to the Lord. Nga useful. Dili kay mag-present ka sa imong kinabuhi sa Ginoo pero daghan kay kaghigot. Nga ang imong kuan kung pwede pa lang, Lord. Kung pwede, kung available pa lang jud ko, ako magyuda na gyud. Nganong di man ka available? Di ba? Pero sa dihang ma-available na ka, di man gyapon ka makadto, di man gyapon ka makahimo. Wala guba ang integridad sa mga Kristohanon. So it means, nakapenetrate na ang weapon sa yawa, nahimo ng wicked ang mga kasing-kasing sa mga Kristohanon. Nawala na atong focus sa gisugo sa Ginoo, which is discipleship. Bearing fruit. Maura gyud na ang gihangyo sa Ginoo, unya naguba na mga kaigsunan because
Wala nato na set atong mata sa sakto nga focus. Wala nato na butang ang atong kinabuhi kauban sa mga tao nga dunay panlantaw sa buluhaton. Kay tuata nagtutok atong mga nagrebelde. Rebellion man kani nag-turn aside. Ora dingon din siya diri, it shall not cleave to me. Di gyud nako tugutan nga makuani, maangko ni nako nga klase nga batasan. So ato ni individual ni nga desisyon mga igsoon. Individual nga desisyon sa matag Kristohanon. Ikaupat, separating from corrupt people. Corruption can destroy your integrity. Muna pasabot mga igsoon, when your heart is wicked, you cannot tell what is right and what is wrong. Sa simbahan, simple naman jud kayo ang gisugo sa Ginoo. Tanawag, insakto ba ang lakaw sa mga Kristohanon? Naabatay consideration sa mga kalag nga moadtog impierno. Na makaingon ta ba? Asa naman ang mga Kristohano, no? Kaya kung nilihok pa lang yun ang mga Kristohanon, magsigit ang pang-recruit padung sa langit. Pero ang problema, gitrain ta sa Ginoo ang recruiting ato mang ginegative. Recruit. Di ba man gisugo sa Ginoo nato? Discipleship is recruiting souls to go to heaven. Kung di ka kamao ana, ang sao man nimo paghatag sa ebanghelyo para ma-recruit nimo siya, makuha nimo, ma-snatch nimo siya, padung siya sa impierno, mabali na siya ngadto sa langit. Unya di man na basta-basta nimo makuha lang unya ikaw padung na ka sa langit ha. Ayo naglingi dito, di man na pwede. Kinahanglan imo man siyang tudluan, siya may mo decide. Because we cannot decide for other people. Unya maguba na atong integridad ani. Napabay maminaw na to. Wala na. So ato ning proteksyonan ang atong kaugalingon against sa mustap nato sa pagpangabig og galag. Kay sa ako nang giingon mga kaigsunan, katag kayo atong concern, atong usahon atong concern. Discipleship. Great Commission. Para dili kayo libog ba? Pagkana na mo'y maguba sa mga kanang imong pakig sandurot anang mga kinsa na mga tawhana kung way concern na sa kalag mga kaigsunan og mapakgang ka sa imong pagka-discipler, distansya na. Kana mupugong ba? Makapugong nimo. Kay lisod mo sa kayo mangita kag kanang panginabuhi nga puros gyud Kristohanon. Lisod man na. So naagyon ay appeal nga mga dili Kristohanon, pero di sila kapugong nimo. You have your own decision. Dapat diha mo nay mastiron, mo nay pangitao nimo. Unya, keep your integrity in that area para dili sila makagunit nimo. Nang mawai mo integrity, nay usa ka Domingo nga ihatag nimo nila. Unsa pa man nimo pagbalibad sunod? Bisa pag mayong kakausara ha. Karon na niha. Guba na imong integrity. Dapat iyas Ginoo. Klaro ang gisulti sa Ginoo, ang kang Caesar ihatag kang Caesar. Ang sa Ginoo ihatag sa Ginoo. So ang gipangayo ra sa Ginoo is your life, your body, availability. Kung gipangayo sa Ginoo, no? Ang katong kwarta na ang naong Caesar diha, ihatag ng Caesar, iham na. Pero ang dagway ni Kristo gihatag niya sa mga Kristohanon. Gipapuy-an ta sa Ginoo. So ihatag sa Ginoo. So, likayan na to ang mga corrupt nga mga tao. Pasabot na, makorrupted ka sa misyon nga gihatag sa Ginoo nimo. Again ha, ayon naglibuga imong kaugalingon. We are called to go.
We are commanded to make disciples. We are commanded to bring fruit to the Lord. Mauranay sugo sa Ginoo nato. Ayaw naglibuga imong utok. So kung gitudluan ka, unsaon nga maalsa ang imong status, that is not the main thing. That is not the focus. Ang gitudlo sa imong ana, bigger tools, the easier matrabaho nimo ang gisugo sa Ginoo nimo. Mauna siya, pero unsaon naman nga puros naman lang gyud ta ani kwarta na lang. Masipyat na sa gihapon. So dapat dunay kay punto ba, dunay kay reason nganong imo nang gibuhat para ma-free ka sa imong panahon. Ang kuan nimo kay nagsige kag gukod, kwarta na imong gigukod, di man na muhunong. Kay kung naabtan na nimo, mangita naman sa kaglain, mangita kaglain. Dapat makita nimo nga na libre ang imong panahon. Di ba? Mabitaw na dili na lang negosyo applicable sa mga Kristohanon. Negosyo nga gihurot po nimong oras po. Dapat naadyo kay ikay nagkontrol ba? Ikaw maoy nagbuot. Kung kani di ko ni pahilabtan, iyag yun ni sa Ginoo. Kani mao ni ari na ko ibutang diri. Dili ikaw may gibutan. Mao na siya nga klase nga panginabuhi dapat kat-uno nato. Unya naay mga peers diha, naay mga kauban diha nga mga unbeliever, ay yung pada nila, kay maguba lagi mong integrity lagi. We need to stand that we are Christians. We have responsibilities. Kung naata responsibility towards each other, mas grabe ang atong responsibility ngadto sa Ginoo. So dapat mo nay dili nato ilisan mga igsoon. Choosing companions wisely protects our walk with God. Importante kayo na. Fellowship should be with the upright, not the corrupt. Ayaw sugot nga ang kauban nimo mga corrupt ug mga panguna-una. Kaysa ako nang giingon, kung kinsa na imo gisigihag kuyog-kuyog, maliwat jud ka ana. Matakdan ka ba? The way they think, the way they decide. Mabito na ang katong gusto nga mo asinso sa ilang kinabuhi. Mangita gid sila tawo nga makamentor sa ilaha para makabot niya ang iya tinguha. Nakuha na ito mga igsoon? O, daghang mga tao gusto mo asinso. Unya na may sulti gyud which agreeable kayo mga kaigsunan. Lisod jud kayo mo asinso ka kung dugay ka mo mata. Kana bang ang imong pagmata na naka sa alauna dako na kay nabuhin. No, bisag alas 10, na late na kayo kay ang preparation nimo naman naguba naman. Nya kinsa pa may imuhang pangitaon nga wala na. Mo na ang sugyot sa mga tao nga kanang gustong mo asinso sa kinabuhi. Agreeable man gini mga igsoon. Matug sayo, matag sayo. Oh. Tug ka alas 4, matakag alas 6. Sayo gyapon. 4 skandlaon yung matakag alas 6. Sayo ka mamatay. Pero kaning di ka matug og sayo. Unya dako na kang tao. Bugo na jud kay tani. Kay wa naman tay mahimo gud sunod adlaw kabantay mo. Bugat kayo ang lawas ilihok ba? Unya kaning magkasaka na atong edad mga kaigsuonan, lahi naman. Okay, sa una kaya man ako mo straight. Straight ba? Niya, why luya-luya? Karon luya naman. Luya. Nanamay ka ng low bat. Low bat naman. Mabito to nga kanang biyahe
biyahe padung Luzon, bisag way tug ba? Wan goy tug daan diri kay mao man ni kasagaran namo basta mo biyahe mi, di na mi katug. Nya diretso biyahe padung Luzon. Unya ang dagan 100, 120, 150, 180. Nya way tug. Hantod gabi gabi diretso hantod nakaabot. Huyunong-hunong ba? Kaya pa oy. Bata-bata pa ko ato. Bata pa to eh. Murag 30 plus ko ato. Bata pa, nindota lagi. Pero karon nakabantay ko mura naman og kinahanglan na gid ta matuog ani. Pero tambag lang nako mga kaigsunan, this is true. This is true. Kung gusto ka mausab ang dagan sa imong kinabuhi, sleep early, wake up early. Unya unahag yun ang Ginoo yun. Kay kung di nimo unahon ng Ginoo, walay mo guide nimo adto ka masumog sa mga korap, mga kaigsunan nga mga tao. So di ka kamao mo pili kinsa may imong kuyugan. Una mga young people na to na corrupted. Nga naman, di ka mao mo pili kinsa ilang kuyugan sa ilang kinabuhi. Di sila kamao, asa sila mangayo og pakitambag. Wala na. Ang ilang fellowship, dili na sa mga naningkamot sa pagpangalagad. Ang fellowship nila, katunang tuas kalibutan. So, sa ingon sa verse number 4. Verse 4. Ingon sa Bible, a froward heart shall depart from me. I will not know a wicked person. Tanawa? I will not know a wicked person. Unsa may pasabot anang forward? Unsa na? Forward? Dili, kaya nag-una man ang R. Forward means rebellion, twisted. Nga klase nga panguna-una. Balikwaot, baliktad. Ingnon imong dagan, lakaw. Ingnon imong paglakaw ra, magdagan. Baliktad yun. Di ba? Ingnon mo, arita diri mag-focus. Di, arila ko diri pastor. Di yun ka butang sa iyang kaugalingon kung asa gigiyahan. Gusto yun mangita og iyang kaugalingon. Unya, pagkahuman sa dihang dili na nindot ang resulta, maghilom raman sad. Di yun maayudahan. Kay maulaw man na, maulaw. Pero wag gyud kumo mga igsoon nga sulayan nimo ang pagtuman sa gigiya sa imo ha. Wa gyud kumo gyud. Nga kung imo lang yung suwayan nga imong sundon nga kanang tinuod jud ka ni sunod ba? Dili kay pasunod-sunod para lang imong ingnon nga sayop lagi na. Di ba kay aning simbahan na wa pa medyo kita gyud nga nagyo ni sunod nga tinuod gyud nga ni sunod. Pasunod-sunod raman. Di ba? Pag-agree sad mo tinuod man na. Kung tinuod yung kang nisunod, makita ginimo ang resulta. Makita nimo ang resulta. Kay giya sa Ginoo, mamunga jud ka kung imo gilang nunutan, tudluan, unya i-pray gyud na nimo sa discipleship, makabunga jud ka. Pero tanawag unsay nahitabo sa mga Kristiyanon, mababagan ganita og mga bati nga mga panghitabo ingon ana, judgment nitong utok. Di tingali na mo gikuan sa Ginoo. Tempa. Unsa na imong gusto di ay kanang white challenge? Huna-huna pila ka challenges na agian before ka nakadesider nga mosimba. Nga di na ka magpapugong. Sa akong kinabuhi, pertindaghalang challenges giagian mga igsoon. Pertindaghalang challenges atong gipanggamit sa Ginoo nga i-corner ko ba para mapaduol sa Ginoo. Nalimag ka ipsot, murag kog bakasi sa una. Agig bintana, agis loyos balay. Mangita jud paagi nga makaipsot.
O, tanawa, asa na magkuron? Katong ilang gibuhat, duwa ko nila nasakpi, nagpabilin sa kung una-una, ngano man nga sila porsigido, magkaayo nga ila kundadon. Hantod nga nasumuok ko mga kaigsunan, nga wa na di ko kalikay, nakapaminaw ko sa mensahe, ni flashback tanan, mao di ay nga naag yung naghago. Mao di ay nga daghan kaayo nga mga tao, nga maghago gyud sila, para sa kalag, tungod kay pagka-importante man di ay ani, nga mapaniguro sa usa ka tawo ang iyang padulngan before siya mamatay. Di ba? Kaya nagpabilin sa utok anak nila, korupsyon man. O sa mga korupsyon, mabalhin kag religion, di na ka malangit. O korupsyon man na. Maunay kasaganan nga naa sa utok sa mga tao. So kung panalitan, di nimo ipursigi ang imong kaugalingon. No? Ang reason ana, wrong ang imong gibutangan sa imong kinabuhi. Wala ka nakikuyog atong determinado nga mga lagad sa Ginoo. Di po ka determinado. Nakuha na to mga igsoon. Unya, pasalamat gani mo nga gitagaan mong pastor nga gi-consider po ng apil ang panginabuhi sa paggiya. Ang tanawa, asa man mo mas maminaw, di ba dito sa mga unbeliever? Di man mumutuo sa inyong pastor? Di man perfect. Kay once mag-business mga kaigsunan, dili man pasabot nga click dayon. Pero at least naay protection ang Ginoo, naa siya'y kuan ba, naa siya'y kanang sustenance bitaw nga iyang ihatag nato. Iya ta i-preserve ba. Naingon ana nga mga panghitabo, pero tanawa. Pag diri makita ninyo nga murag wa man ni click to pastor, issue. Pero dito sa gawas, pila na giapilan nimo nga natikyaob ka. Okay ra lagi. Wa mo kita ana. Kaya oy, tubag mo. Wa mo kita ana. Okay ra lagi nga nangalugi-lugi mo dito. Nga nailad mo dito. Kaya ra lagi ninyo ihilom. Pero sa dihang diri maapiki lang kagamay. Tuo pa mo ang pastor. Naningkamot biya ta diri nga makakita gyud ta mga kaigsunan og kanang solido nga malibre gyud ta ba sa pagpangalagad sa Ginoo, because that is our motive to free ourselves. Now if we are not going to help each other, wala. No? Dunay korupsyon sa atong taliwala. So dapat atong yung usahon ning atong una-una. Kay according sa Bible, mga igsoon, hantod magkahiusa ta diha sa pagtuo, diha nato makita ang kadaugan. Kung magtibulaag ni atong pagtuo, aw mayora ka nagtuo mangug ko pastor, I thought mga kaigsunan wa gyud na. I thought wa man gyud na siya. Nabuhi ka sa I thought. Puro sayop imong kinabuhi. Adto makaingon, I thought, sa dihang, nadusmo na ka. Pero kung ang Ginoo na imong sundon, mga kaigsunan, siya ragi bahala nimo nga kuan. When this one end, naana sa bago. When this one end, naana sa. Inga naog ka sa Ginoo ba? So, pailin-ilin ra ka. Basta siya imong gisaligan. Pero ikaw gyud mangita gyud. Ikaw gyud mag kamuritsig dihang pangitag paagi saon na mo imong kinabuhi. Pero magpaabot lang ta sa Ginoo, musalig ta sa Ginoo, nindot gyud kaayo mga igsoon. Unya ana kanindot diha ang imong reputation sa mata sa mga tao, especially sa mga unbeliever, wala nagguba. No di gyud nimo matanana kay naa man gyud mga iyas yawa diha, pero naa gyud mga tao nga mo desire nimo ba? We want you. Kana usa na naka-indication mga kaigsunan nga gi-preserve ka sa Ginoo. Pero kung makita nimo ana mga tao nga mukuan ako Di ba? Di mo salig ba? Dili kay I want you kay gamiton ka ba? Nya gubon na ka. Dili ko na I want you because there is something in you nga mahimo kang asset. No?
So, tungod naman na mga kaigsunan nga atong association are those people who are serving the Lord faithfully. Kung atong association tuas kalibutan, wa gyud corruption mga igsoon ato makuha. Wa gyud lain. Sumo ni siya ang mga rebelde og utok, twisted og una-una, twisted og kasing-kasing, ingon sa Bible, shall depart from me. O sa may mahitabo ana kung mao ni mga tawhana ang imong gi-associate, maapil ka. Mao na nga ato ning klaruhon mga kaigsunan. Ang pagbutang nato sa atong kinabuhi sa matag takna, sa matag adlaw, usa na siya ka indication kung unsa imong association sa imong kasing-kasing. Ug unsa imong destination, asa man ka padung. Kay kanang imong buhaton karon para bayana sa unya. Ayog tuguti nga ang imong pagkinabuhi karon para ra na karon. Di ba? Kaya di ba takaybaw, no? Sa atong kinabuhi ba, di takaybaw nga, usa ka adlaw, uy, nanginahanglan tag dako, kayong kwarta, kinahanglan ta ang ingon ani. Huwag kita takaybaw, niya asa man ta na mamunpun. Nakasabot na igsoon? Asa man ta mamunpun? Ngayon ka nga, ay, salig na to sa Ginoo. Wa man ay problema ang pagsalig sa Ginoo, pero gigiyahan na manggugka. Di ba? Gitudluan na ka. And it is God's desire that kita nga mga Kristiyanon, mahimot ang panalangin, di ta mahimog bugat. So, it means, kung unsa mga problema nga maabot sa itong kinabuhi, God is able to enable us. Pero kung di ta mo sunod, disable ang gawas. Mo na siya. A pure walk with God requires careful separation. Importante kaya na. Careful jud ka, separate ka. Ayaw to mga tao nga mo discourage nimo, ayaw to mga tao nga mo pugong nimo sa imong desire to serve the Lord. Daghan kay mga tao diha nga i-discourage ka. Ayaw na. Be careful. Ayaw associate ato mga tao nga maluya ra hinuon ka. So we must guard our hearts and choose companions who encourage righteousness, not rebellion. Ito mga forward heart, mga kaigsunan. Ayaw na sila. So, makadungog ka na yung mga tao nga, si pastor, ayaw paduol ang klase mga tawanan. Kaya nga naman, kung imo lang susihon mga kaigsunan, atong gano'n gibalik-balik, para sa tanang mga membro, ngadto sa ilang mga pastor. So, I'm not talking only sa atong simbahan. Kay, sa tanang simbahan, the same problem ni. Daghan kay mga membro nga negative kayo sa ilang pastor. Pero kung imo nagsusihon mga kaigsunan, giunsa di ay ka sa imong pastor. Again, usa ra gyud reklamo sa mga membro, mangigo mong ka pastor. Again, ako na sa nagtubagon, mao mo ganay trabaho na ko gud. Nga mangigo pastor? Dili nga maigo gyud ang mga sala nato. Ug ay mo kabalaka kay apil man sad ang mga pastor maigo man sad na. No, we are all the same in the sight of the Lord. Mga estudyante tatanan nga kinahanglan magkat-on. So ibalik na to mga igsoon, ayog sugot nga maguba na imong integrity. Kay kung atong basihan, pila na ka beses nga gipakita ninyo that you are not really following. Pero ni amen mo, ni agree mo. Di ba? Pero unsa na mga nahitabo sa inyong kinabuhi nga wala mo nituman. Tanawag unsay mga problema, unsay mga kulang sa inyong kinabuhi, di ba? Mauto ang katong atong tinguha. Nga wa na to naangkon. Di ba? Muna ko ni challenge ko kinsa to bisag usa ka tawo nga ma-prove nako nga akong kuyugan. No, i-build na to imong network. Ako'y mo kuyog nimo personally. Tudluan ti ka, i-coach ta ka. Naabang wa jud eh. So, wasted ang atong panahon. So inaot pa nga ato ning kuan mga igsoon kining atong kinabuhi ba. Keep your integrity. When you promise to the Lord, do it.
Kay kung asa na to, dapat i-keep ang atong mga promise. Kanang promise na to para sa Ginoo. No? Wa may laing reason nga na ata diri to bear fruit. Wa laing reason nga giluwas ta sa Ginoo para manulti ta. Sure naman lang malangit ta. Kung tinuod kang luwas, malangit jud ka. Pero samtang naa pa ka diri sa kalibutan, manulti ta. Manabi ta. So para makapanabi ta, klaruhan na imong association. Kinsa man na sila. No? Nakaibaw ba na sila sa imuhang misyon? Sa imuhang kanang dapat buhaton? Ni agree ba na sila nga maunay imuhang buhaton? Okay? So rebellion is one of the kanang end goal sa yawa nga mahimo kang rebelde. Tungod na kay naguba na imong integrity. Mura na siya resulta ba nga nakadaog na ang yawa sa imong kinabuhi. Amen? So careful ta kaysa atong gikuyugan, kaysa atong gipaminaw. Again, nagsugod sa balay. Ang atong pag-atiman sa atong integrity, nagsugod sa balay. Integrity in the house. Okay? Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. Thank you, Lord, for giving us another lesson from the book of Psalms. I pray, dear God, that as we continue to study this chapter 101, please help us, Lord, to keep our integrity. Help us to keep our words. Help us not to promise na walay katumanan. I pray, dear God, that you would please allow us, Lord, especially sa amo mga commitment diyan nimo. Ayaw itugot, Lord, nga naami pambawion o among kalimtan. Help us, Lord, nga diha magsugod sa imuha para ma-apply namo sa among panimalay o among madala ngadto sa publiko. Salamat kay Lord sa imong instruction. Salamat sa imong pagbadlong. Salamat kayo sa balag espiritu nga naa giya kanamo, Lord, sa among pagpangalagan. And I pray, Lord, na ikaw gyud ang mahimaya sa among kinabuhi this morning. We pray all these things in Christ's most precious name.